So day 7 na nga pala to ng ating restoration ng Honda TMX 155. Alam ko inaabangan nyo ito dahil nga na-late tayo ng upload. Ito na nga pala yung mga update at nagawa natin ngayon day 7. Tapos na nga pala natin ang pagpa-primer. At ginamitan din pala natin ng anti-corrosion ng kanyang tangke. At napondohan na rin pala natin yung ibang kulay black. Medyo nahirapan nga pala tayo magpatuyo dito dahil medyo maulan ng panahon. Pero okay lang yan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa trabaho. Kaya nga naman inumpisahan na dito ni George ang pagpondo ng kulay black. Inumpisahan nga niyang banata na yung footrest. At isinunod na rin niya ang swing arm. Thumbs up nga daw sabi ng dalawang George. At dahil nga tapos na sila sa pagliliyay, ganito na lang ang ginagawa nila. Patingin-tingin na lang sa camera habang nagkakape. Pero akala lang nila yun na tapos na sila. Dahil lang hindi nila alam ay may pending pa kami. Ito nga pala ang pending namin, Aerox na kulay orange. Kaya nga naman bukas ay siguradong mapapasabak na naman sila sa pagliliya. Pinupundohan na nga pala dito ni George ang carrier. Dahil tapos na itong ma-primer at maliya ulit. At ito na nga agad ang resulta. Pero first coating pa lang yan. At ito na nga din pala yung ibang piyesa na napondohan na ng kulay black. Inihanda ko na nga din pala dito ang tangke. Dahil ako naman ang baba na binugahan ko na nga muna ito ng thinner para siguradong malinis at kumapit ang ating primer. Ginamitan ko nga pala ito ng anti-corrosion para iwas kalawang at mas maging matibay na rin ang ating pintura. At pagkatapos ko nga ma-first coating ay sinipat-sipatan ko muna. At ito na nga yung resulta. At isinunod na rin namin ng airbox. Ginamitan nga din pala namin ito ng anti-corrosion para nga iwas kalawang at mas maging matibay ang pintura. At pagkatapos nga dito sa airbox ay makina na ang binan natin ni George. Isa nga din pala ito sa nagpahirap sa atin sa pagtanggal ng lumang pintura at pagliya. Dahil nga napakaraming sulok ito na dapat nga linisin. Pero pinagtiyagaan natin ang bawat sulok para lang maging maganda ang resulta. Sinunod ko na nga rin pala dito ang isang crankcase cover. At baka pala nagtataka kayo kung bakit ko pa iniwalay ang crankcase cover sa makina. Dahil nga ibang kulay ang gagawin natin dito sa dalawang crankcase cover. At isasama na rin pala natin itong top cover. Gagawin nga pala natin silang color black. Sinunod ko na nga rin pala dito ang butterfly. At ito na nga pala yung kinalabasan ng pagprimer natin sa isang crankcase. Primer pa lang yan pero kung titingnan ay pwede na. At ito naman ang kanyang butterfly. Sinabay na rin natin to sa pagprimer. At ito na nga din pala ang kinalabasan ng makina pagkatapos natin ma-primer. Color silver nga din pala ang banat natin dito sa makina. Yung tipong magmumukha lang siyang bago kahit ito ay old model na. Sinabay na rin pala natin dito ang isa pang crankcase cover. Dahil nga pagkatapos ma-primer na itong tatlong cover ay itatabi muna natin sila. Halos pagpa-primer nga lang pala nagawa natin ngayon day 7. Dahil nga medyo mahirapan tayo magpatuyo kung pagpapatuloy pa rin natin to. Dahil nga medyo maulan at overtime na din tayo. Binanatan ko na nga din pala dito ang dalawang tapalodo. At pagkatapos nga nito ay sinunod ko na rin ang isang hub. At ito na nga pala lahat ang kinalabasan ng pag-primer natin. Tapos na nga pala natin lahat ang pagpa-primer. At napunduhan na rin natin yung ibang pyesa ng color black. Kaya naman sa day 8 natin ito ay panigurado pagkukulay na ng color silver. At meron nga din pala tayong mga gagamitan ng masilya tulad ng tangke at tapalodo. At dito na nga pala nagtatapos ang ating day 7. Maraming salamat nga po pala sa lahat na sumusubaybay. Kita-kits tayo sa day 8. At para sa mga nagtatanong naman kung saan located ang shop natin, search nyo lang po sa Google Map, Bry Motor Shop.